Ah, Muli po ako po yung bumabati ng isang napakagandang umaga sa bawat isa. Ganun din po sa ating walang sawang sumusubaybay sa ating live streaming. Good morning po sa inyo lahat. At lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Good morning po, Lord. Good morning. Morning! Ngayon ko lamang po ito sasabihin sa mga nakalipas na mga mensahe. Ngayon ko lang sasabihin na I want you to focus on this message. I want na wala pong lalabas. Walang magkumpwentuhan. Walang mag-usap-usap na mag-chit-chat. Yung cellphone natin, i-ano po natin yung silent mode. I want you all to focus on God's goodness ngayong umaga nito. Napakahalagang mensahe na makilala natin kung gaano po kabuti ang Diyos sa ating buhay. Payag po ba tayo doon? Amen. So, sino po ba dito ang nakaranas na ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Pakitaas po ang kamay. Yung mga hindi nagtaas, hindi pa naranasan ang kabutihan ng Diyos. O minsan pa po, ang mga nakaranas na ng kabutihan ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen! Amen. Of course, tayo pong lahat. And I have no doubt in my mind na ang bawat nilalang ng Diyos ay hindi lamang naniniwala ang Diyos ay mabuti, kundi ang bawat isa ay nakaranas na at patuloy na nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. In this life full of uncertainties, na hindi mo nga alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung ano pa ang mangyayari, kung may gulo ba, kung may balita ba na hindi maganda. Bawat isa po, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ating bukas. But to all who know how good God is, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Kahit na, sabi ko nga, ang buhay ay punong-puno ng uncertainties, pero hindi nawawala sa isip at sa puso ng isang mananampalataya ng ating Panginoon na laging may pag-asa. Amen po ba? Kasi they know ano man ang mangyari, God will always there to show good things for them. And like what He said in His Word, na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. At isa ito sa mga pangako ng Diyos na nagpapakita ng kanyang kabutihan na sa kanyang mga anak na nagbibigay parati ng panibagong pag-asa at kalakasan sa bawat nakakabasa ng talatang yon. So, sabi dito, goodness is part of God's nature. And He cannot contradict His nature. Holiness and righteousness are part of God's nature. Ibig ko sabihin, ang Diyos ang pamantayan ng lahat ng bagay na mabuti. Kapag sinasabi natin mabuti, kung tayo lang ang nagsasabi noon, kung minsan baka magkamali pa tayo. But kung titingnan natin ang totoong dahilan ng pagiging isang mabuti, tingnan natin ang mga salita ng Diyos. Ang pagiging tunay na mabuti ay nasa kalikasan ng Diyos. Kaya nga ba, kung titingnan mo ang iyong buhay, hindi mo maiisip na mayroong pahintulutang masama ang Diyos sa buhay mo kasi likas na sa Diyos ang pagiging mabuti, lalo na sa kanyang mga anak. Ang sabi pa dito, He cannot do anything. God cannot do anything that is unholy or unrighteous. God is the standard of all that is good. Pawang kabutihan lamang ang pwedeng isipin o gawin ng Diyos. Wala nang iba. Kasi God is good. God is good.
All the time. And all the time, God is good all the time. Walang oras o panahon na hindi mabuti ang Diyos. Kaya nga sapagkat ang Diyos ay mabuti, kahit na ano pa ang mga pangyayari sa ating buhay, mabuti man ito o masama sa ating tingin, ay may mabuting layunin ng Diyos. Kaya nga pinapahintulutan ito. Minsan, ang sabi ko nga, walang pinapahintulutan masama ang Diyos sa buhay natin. Pero kapag meron tayo sa tingin natin, masama sa tingin ang mga nangyayari sa buhay natin, good pa rin kasi at the end of the day, pagkatapos ng mga problemang ito, mag-reveal sa atin o mahahayag na mayroon pa ng kabutihan na kalakip doon sa kasamaang tingin natin sa mga pangyayari sa buhay. Sabi nga sa Romans 8:28, my favorite verse, sabi po, and we know that all things work together for good. Of course, this is my favorite, kaya memorize ko. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ang sabi dito, and we know. Alam na natin na sa bawat bagay na nangyayari sa buhay natin, masama man ito sa tingin o maganda, ay gumagawa ang Diyos sa mga ito para sa ikabubuti pa rin natin. So, kung sa tingin mo, masama yung nangyayari ngayon sa buhay mo, hindi mo ito nagugustuhan dahil masakit o mabigat, pasanin, bigatin, pero pagkatapos, in God's perfect time, maririnig sa'yo, wala kang sasabihin kay sa Diyos, kundi, thank you Lord for this experience. Kasi may nakalaang pagpapala sa bawat bigatin. May nakalaang pagpapala sa iba't ibang mga bagay na nararanasan natin, mabuti man ito sa tingin o masama. Kaya nga, wala pong Kristiyano ang pwedeng magsabi na masama ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Actually, di ba, yung mga newscaster, kapag sinasabi nilang maganda ang panahon, yung kabaliktaran nun, yung masama ang panahon, di ba? Wala namang masamang panahon. Masama lang sa tingin natin, pero wala pong masamang panahon. Puro maganda ang panahon kasi hindi naman po pwede puro tag-araw lamang. Nangangailangan din tayo ng ulan. Kung may bagyo man, hindi naman nagtatagal. Signal number 5 man yan, signal number 10, gaano man kalakas ito. Ang bagyo po ay lumilipas, tumitigil sa itak ng araw. Matagal na ngayon 3 araw, di ba? Siguro pinakamatagal na yung sinasabi nating siyam-siyam sa Kapampangan, matagal na tag-ulan, pero titigil at titigil yun. Same is true in our lives po. Maraming unos, maraming bagyo sa buhay, pero katulad po ng bagyo, gaano man kabigat yung nararamdaman natin, nararanasan natin, mga pasanin sa buhay, like the storm, titigil din po sa ilang ng panahon. Wala pong bagyong tumatagal. Itatakbo natin sa sarili natin yan. Sabi ko nga, all things work together for good. Lahat ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti mo. Tingin mo lang masama yung hindi ka nakapag-abroad. Tingin mo lang, bakit yung mga kasamahan ko nakapag-abroad, bakit ako hindi? Diba? Kung minsan nagagalit ka sa Diyos, pero tingnan mo lang, kapag nireveal sa iyo, Lord, kung bakit hindi ka niya pinahintulutang umalis. May nakalaan siya. God knows better, di ba? Kita niya, God sees the whole picture eh. Kita lang natin, maliit lang. Hindi ako nakapag-abroad. Doon lang eh. Hindi ako nakapag-abroad. Nandun lang eh. Lord, si Lord kita yung lahat eh. Kita yung future. Amen po ba? Amen. So, wag natin sabihin malas eh. Wala pong malas sa mga Kristiyano. Kapag hindi na ibigay sa iyo yung iyong
gusto, ibig sabihin, may mas better si Lord na hinihanda para sa iyo. Amen po ba? Yung, di ba, kung minsan nagkasakit, di ba? Ayaw natin ang nagkakasakit, lalo na yung malubha. Pero, hindi po excuse yung magkasakit ang isang tao para hindi gamitin yung ating pagkakasakit para tayo ay pagpalain ng Diyos. Paano po ba yung kapag ba nagkasakit ka, nakatayo ka ba? Nakaupo? Hindi. Of course, karaniwan na sa mga nagkakasakit, lalo na yung mga malubha, nakahiga, di ba? Kapag nakahiga sila, wala silang nakikita, hindi yung isa. That's the time makikita nila ang Diyos. That will be the time that they will know God more. Kasi wala silang excuse para hindi kilalanin ang Diyos. Actually, sa anumang ating na-experience, hindi po namimili ang Diyos. Magkasakit ka man o normal ka o nagtatrabaho ka o naglalakad ka sa daan, God can make a blessing out of anything that we do or any place kung saan man tayo. Wala sa lugar, wala sa kung anumang sitwasyon. Kapag ginusto ng Diyos na pagpalain ka at magpakita ng kabutihan sa iyo, saan ka man naroon, matatanggap mo yun. Amen po ba? Kailangan lamang po magkaroon tayo ng sensitibong mga tenga, sensitibong pag-iisip at puso kapag kumikilos na si Lord. Kailangan alam mo siya yun. Kapag kumikilos si Lord, na alam mo kung minsan ayaw mo, hindi mo nagugustuhan, hindi mo personada, maging sensitive po tayo, tanggapin natin yun kasi may gagawin mabuti ang Diyos. Kapag kumikilos si Lord, bawat anak ng Diyos, alam niya na Diyos ang kumikilos. Like the sheep, yung mga tupa, di ba? Natutulog yung mga tupa. Papasok yung magnanakaw. Gagayahin yung sipol ng pastor. Hindi sila sasama, hindi sila tatayo, hindi sila maglalakad susunod sa magnanakaw. But when ano yung pastor sa Tagalog? But when the shepherd, isang sipol lamang, isang sipol lamang, tatayo sila, sasama. Same is true sa mga anak ng Diyos. They know the voice of God. They know the voice of their Father God. God the Father. Alam nila kapag ang isang tinig, kahit na yung tinig na very, very soft lang, mahinang-mahina, pero tinig ng mga anak ng Diyos yun. They know the voice of their Father. Amen po ba? Hindi sila pwedeng siluhin o hindi sila pwedeng dakmain o i-deceive, linlangin ng mga nagkukunwaring boses ng Diyos. Like the sheep, God's children knows the voice of God. Amen po ba? Amen. So dito po, kung nakita natin ang kabutihan ng Diyos kahit na anuman yung na-experience natin. Amen. Sabi po sa Psalms 100, chapter 100, verse 5, "For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generation." Sapagkat ang Diyos daw, ang sabi ni David, ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Kung totoo may forever, man, ito ay makikita lamang sa kabutihan ng Diyos. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ibig sabihin, forever. Hindi na pwedeng kapag matanda na ako, hindi na mabuti ang Diyos. Hindi. Forever. Nang mamatay ka, asahan mo, magiging mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba?
His love endures forever. Ibig sabihin, hindi katulad ng tao, mahal ka ngayon, pero may pagkakataon po ang tao, kahit na iniibig ka niya ng sagad-sagad sa buto, may pagkakataon na pwedeng magbago. Kasi tao lang tayo eh. Hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos, katulad na sinabi dito, na hindi ito ito ay forever, at ito ay hindi natatapos magpakailanman. At sabi nga dito mismo ni David, ito ay mararanasan lahat ng salin lahi. His faithfulness, ang kanyang katapatan, ay mararanasan hanggang sa ating generation po, ang ibig sabihin noon. The same good God of David is the same God we have today. Ano bang diferensya yun? Kung si David, nakilala niya, naranasan niya kung gaano ang katapat ang Diyos, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, may pagkakaiba ba yung Diyos ni David sa Diyos natin ngayon? Wala, di ba? Yung sinasabihan ni David dito sa Psalms 105 is the same God we worship today. It's the same God we obey today. It's the same God we praise every day in our lives. It's the same God na inaasahan natin magbibigay sa atin ng mga pagpapala at biyaya sa ating buhay araw-araw. Kung nasabi po ni David, ito ay pwede rin natin sabihin sa buhay natin ito. The same God of David is the same God we have today. The same God who showed His goodness and faithfulness to David is the same God who will do the same for us today and forever. Tama po ba o tama? Tama po ba o tama? Tama. Tumangon si David sa maraming bigatin sa buhay. Parang familiar ako dun sa bigatin. Kasi si Brother Dan sa pakyang bigatin. Hindi naman po ako siguro kayo man ngayon. Sa buhay po, hindi nawawala yung mga pasanin. Kaya nga ba, tayo po sa panahon ito, katulad ni David, di ba? Isa sa mga pinagdaanan ni David, maalala ko ay si Goliath. Gaano ba kalaki si Goliath? Malaki po, igante, 10 feet. Malaking malaki. Yung pa lang na titingnan mo dito sa sitwasyon ito, lalaban si David sa napakalaking higante. Siguro kasi laki po ni Jimwell. Si Jimwell, kasi laki ni Zacchaeus, kasi laki din ni David, nung bata pa si David. Napakalaking bigatin yun. Paano mo gagapiin yung napakalaking yun na ikaw at tira doon lang ang hawak mo? Si Goliath, nakasuot siya ng full armor pa yung tawag doon, may bakal, tanso-tanso pa sa katawan, may helmet, may espada. Ano pong palaman ni David? Pero David defeated Goliath. Bakit po? Kasi David did not look on how big Goliath is. So tumingin si David on how big God is na tutulong sa kanya. Hindi tinignan ni Goliath yung laki ni Goliath. Ni David yung laki ni Goliath. Kasi pag titingin ka sa kay Goliath, matiti-focus na po siya, talo na agad. Tinignan niya, mas malaki yung Diyos na gagapilan Goliath. Sinisto sa buhay po natin. Napakarami natin problema, mga bigatin, malaggulayat sa laki. Like, the God of David, sabi ko nga, is the same God na nasa tabi natin ngayon. Kung tinulungan si David na gapiin si Goliath, hindi naman niya tutulungan. Sabihin mo sa iyo katabi, tutulungan. Yun hindi nagsabi ng tutulungan, hindi siya tutulungan. Sabihin mo sa iyo katabi, tutulungan. Amen. Alam nyo, do not focus on your problems. Gagapiin ka niyan, Goliath yan. Focus on God. God is bigger than Goliath. Amen po ba? Amen. God is bigger than your problem. Amen. God is bigger than any kind of disease. Amen. Walang mas lalaki sa Diyos. Tingin mo, laki ng problema mo, bigat-bigat. Mas magbigat si Lord dyan.
Mas malaki si Lord dyan. Magbuhat pa noong lalangin ng Diyos Ama ang mundo, wala po siyang hinagad na masama sa kanyang mga anak, sa kanyang mga nilalang. Puro mabuti. At lahat ng nilalang niya ay mabuti din sa kanyang paningin. So walang pangit sa mga anak ng Diyos. The Bible teaches that God's goodness extends from His nature to everything that He does. It says in Genesis 1:31a, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Nung nakita ng Diyos ang kanyang ginawa, ang kanyang mga nilikha, dito po sa creation, nung sinabi ng Diyos ito, nandun yung tao. Ibig sabihin, everything that He has created, walang pangit. Sabi niya, it was very good. Very good lahat tayo. Beautiful lahat tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, beautiful ka. Sino yung beautiful me? Oh, beautiful yung katabi mo. Handsome. So, dito po, David also said in his word that we are fearfully and wonderfully made. At sinabi ito sa Psalms 139 verse 14. Ang sabi po, I praise you. Sabi ni David, pinupuri kita, O Diyos, kasi I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Ang sabi ni David, alam na alam ko yan. See? Pinuri po ni David ang Diyos at nagpasalamat siya sa pagkalikha niya sa kanya ng kakilabot at kamangha-mangha. Yun ang translation sa Tagalog. At idinagdag pa niya na ang lahat ng gawa ng Diyos ay kahanga-hanga. And he said that he knows that full well. Lahat ng kanyang mga gawa ay mabuti at maganda. Yes, kasama ka doon. Sabi ko nga kanina. Ako rin, kasama rin. God can create only what is good because He is fully good. Kanina ko pa inuulit-ulit yan. Kasama tayo sa mga mabubuting kanyang mga sa kanyang mga nilikha. So, dito po, kapag sinasabi natin walang nilikhang pangit ang Diyos, marahil po, nagtatanong ang iba, na kung mabuti ang lahat ng nilikha ng Diyos, bakit nagkaganito ang mundo? Bakit punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng bigatin, mga pasanin? Alam niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, the evil in this world did not come from God. The evil urged us to sin. Para tayo ay sirain. At first, we do not know that. Dahil sa ating kamangmangan po, while we do not know God and His will in our lives, dahil mangmang tayo, akala natin ang offer ng Diablo ay mabuti. In Proverbs 14:12, ang sabi po, buti na lang po, graduate na tayo sa kamangmangan. At di na tayo kayang linlangin pa ng Diablo katulad nito. In Proverbs 14:12, sinasabi po, there is a way that appears to be right. But in the end, it leads to death. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao. Ito yung sinasabi ko kanina na patibong ng Diablo. Kumari, maganda. Kumari, masarap. Pero ang dulo nito ay kamatayan. Ang dulo nito ay kapahamakan. Mabuti sa tingin, masarap sa panlasa, pero ang katapusan nito ay kapahamakan ang dala. So tayo po mga Kristiyano na malalim na ang pagkaunawa sa Diyos, and I think hindi na po tayo kayang hinlangin ng Diablo sa mga bagay na mga mundo na ino-offer niya sa buhay natin na akala natin ay masarap, maganda, pero yung tulo pala ay kamatayan.
Magbuhat noong araw na yun po, nung nagkasala sina Adan at Eva, nung sila ay natukso sa bitag ng kaaway, ay napahiwalay po ang Diyos sa tao. At hanggang sa ating henerasyon ay bit-bit pa rin natin ang mga sumpang ito na nakamit po ng ating mga unang magulang dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos. Sabi po dito, the Bible clearly indicates the devastating effects of sin upon man and the hopelessness of man in solving his own sin problems. Tayo po mismo ay naging saksi sa maraming pagkakataon sa ating buhay na kapag tayo ay nakakagawa ng hindi mabuti at labag sa kalooban ng Diyos, kinalaunan, mayroong kahihinatnan. Mayroong mga consequences na hindi natin ito nagugustuhan. Napapariwara ang buhay, sumasama ang lagay. That is the consequences of sin po. Hindi pwedeng wala pong consequence ang sin. Meron po itong dalang sumpa sa buhay ng isang tao. But God is good in that He has a plan to redeem fallen mankind. The salvation our Lord Jesus provides attests to God's goodness and love. In 1 John 3:8 it says, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin po ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Praise the Lord! Meron pong katapusan yung paghahari ng dyablo sa buhay ng mga tao. Our Lord Jesus called Satan the ruler of this world, at mababasa natin yun sa John 12:31, which means Satan has been allowed a certain amount of authority over this earth po. But the good news is, ngayon with the help of the Holy Spirit na ating tinanggap sa ating buhay, tayo ngayon ay naggagabayan na. Sabi mo nga kanina, kagabi sa mensahe po ni Brother Lucky, nabanggit niya yung discerning spirit. Dati tayo ay, ang alam lang natin ay humusga ng tao. Pero nung tayo po ay tinanggap natin ang banal na spirito sa ating buhay, yung discernment na tinatawag, napasa atin po. Iba yung discernment sa pagiging judgmental po. Yung alam mo, kapag mayroon kang discerning spirit, you know what is good and what is bad. Alam mo, kapag ang tao, bakit niya nagagawa yan, hindi mo agad-agad husgahan. Kasi may discerning spirit kayo, kaya nagagawa niya yan, malayo yung pinanggalingan niya. And that man needs carry his life. Ganon kalalim, ganon kalawak yung merong discerning spirit. Hindi agad-agad nag-judge o yung condemn na tinatawag mo kagabi, lalong hindi nagko-condemn kasi malawak. Kapag nakita niya ang isang tao at mayroong ginagawang hindi tama, ang tao mayroong discerning spirit, may pag-asa na yung tao niya. May magagawa pa ang Diyos niya. Yun ang lalabas sa kanyang isip at sa kanyang bibig. Hindi agad humusga, hindi agad-agad nagko-condemn ang tao. So dito po, ang sabi ko nga, the good news is with the help of the Holy Spirit na ating tinanggap sa ating buhay, tayo ngayon po ay naggagabayan na. Nire-reveal ni Lord sa atin ang mga consequences ng mga ino-offer ng kaaway sa atin. Kaya nga ba, malayo po tayong mabitag ng kaaway about anything that He can offer to us. And God is so good that He has a plan to redeem fallen mankind.
The salvation our Lord Jesus provides, sabi ko nga kanina, inulit ko lang, attest to God's goodness and love. Hindi pinahintulutan ng Diyos na habang buhay tayo ay tinatapak-tapakan ng diablo ito. Noong ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ay natapos na po ang paghahari ng diablo ito sa sangkatauhan. Na sa una pa lamang ay nakita natin kung paano nakialam po ang diablo sa maganda at mabuting layunin ng Diyos sa ating buhay. Nalinlang niya sina Eva at Adan at dito ay nakita nating nagtagumpay pero pansamantala lamang. Nagtagumpay sa pansamantala ang hangarin ng kaaway sa mga tao. Sinabi kong pansamantala dahil sa pagbabanga ng ating Panginoon ay tinapos na niya at winasak ang gawa ng diablo sa atin. Sabi nga sa John 10:10, the thief is the devil. The thief is the diablo na walang ginawa kundi ang dalhin tayo sa isang kapahamakan. Sabi nga dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ang magnanakaw, ang diablo, ang demonyo, si Satanas ay tumarating lamang sa buhay natin para tayo ay nakawin, para tayo ay patayin at puksain. Wala siyang hinangad kundi ang nakawin ng ating kapayapaan sa buhay. Wala siyang hinangad kundi ang nakawin ng ating galak at palitan niya ng mga iba't ibang mga bagay para matakpan yung pinagkakaloob ng Diyos sa atin na buhay na may kagalakan at kapayapaan. At sabi dito, but Jesus came that they may have life and have it abundantly. At ako'y pumarito, ang sabi ng ating Panginoon, upang kayo'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. So, mayroong ending po yung ginagawa ng kaaway, lalo na sa atin na nakakilala na sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Titigil ito. Titigil yung sumpa. Titigil yung pamumuksa. Titigil yung pandaraya. Titigil yung panlilinlang. Kasi meron ng Diyos na humaharang dito. Amen po ba? Amen. Dumating siya para tayo ay puksain. Pero ang ating Panginoon, dumating siya so that we may have life and have it to the full and have it abundantly. So dito po, inakit ng Satanas ang tao sa iba't ibang mga bagay na makamundo. At ang tao ay nagpatukso. Ito ang simula ng isang buhay na malayo sa tunay na plano ng Diyos sa buhay. Again, the good news is our Lord Jesus came. Basta ako, dito ako. This is the good news. He came to give us life. He came to bring us the good life we suddenly lost because of sin. He came to give us hope. Kasi dito, wala na tayong pag-asa. Bitag na tayo sakal na tayo Makatalanta na batal Pero God took away the hand of Satan to our life. At siya na po ang nag-ahari niyo. Kaya ba, this is the very good news na sinasabi ko, this life give us hope in Jesus. Bumaba siya para ibalik ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos na dati naging kaaway natin ang Panginoon. Bumalik siya para ibalik tayo sa nasirang relationship natin sa Diyos. Bumaba ang ating Panginoon para ibalik ang nawalang galak at kapayapaan sa puso. Bumaba siya para bawiin tayo sa kamay ng kaaway. Bumaba siya para bigyan tayo uli ng isang buhay. Isang buhay na payapa, isang buhay na masagana. Jesus is the Good Shepherd, the Lamb of God, sacrificed for us. Jesus is the truth and the life. Jesus is the only way to our Father in heaven. That is why God is so good at walang inisip na gawin na anumang makakasama sa atin at sa Kanyang mga nilikha.
Can we say, thank you, Lord, for your goodness? Sabihin po natin. Sige po, sabi tayo. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your goodness. Amen. In 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but all should reach repentance. Again and again, narinig nito ang talatang ito na aking inuulit-ulit. Kasi ang sinasabi ng iba, ang tagal naman dumating ng Panginoon. Tagal naman, ang kanyang pagbabalik, ang tagal-tagal, ang sabi niya, malapit na. You know, friends, hindi bumabagal ang Diyos. Nababagalan lang tayo. Kasi marami pa siyang hinihintay. Marami pa siyang hinihintay. Marami pa. Huwag tayong selfish. Tayo gusto natin, paparusahan ka na sana. Dumating na sana ang Panginoon para kami aalis na, matitira ka na sa mundo. Hindi. Si Lord hindi ganon. Tinatagalan niya ang kanyang pagbabalik kasi marami pa siyang gusto magsisi ng kanilang mga kasalanan, magbalik loob sa kanila, tumanggap ng kapatawaran at kaligtasan makatanggap din sila ng pagtutubos ng kanilang mga kasalanan. Sabi po dito, Ephesians 2:4, but God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us. Ngunit ang Diyos, ang sabi sa Tagalog, palibhasa'y mayaman sa awa, mayaman sa kahabagan dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, hindi katulad natin na gusto natin maparusahan agad. Sabi ko nga, pero ang Diyos, mahaba po yung kanyang kahabagan. Sabi nga sa Lamentation, His mercies are new every morning. Every morning, bago ang habang ng Diyos sa iyo. Hindi katulad natin, ang sabi mo, may parusahan na kasama. Hindi, ang Diyos po, mahaba ang kanyang kahabagan. Bago tuloy umaga. Amen po ba? Yes. Dito, God is not only a God of second chances po, but a God who gives many chances. Huwag mo sabihin, talamak ka na. Huwag mo sabihin, napakatigas na ng ulo mo. Huwag mo sabihin, napakalaki na ng kasalanan mo. Ito patibong ng Diyos, ng patibong ng kaaway. Pero hindi po. God gives us many chances in life. Habang buhay, may pag-asa po. Habang buhay tayo, may pag-asa po. So, binibigyan pa niya ng pagkakataon ng iba na ma-realize nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi po dito sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ, by Christ Jesus. God is good kasi habang tayo ay nasa lupa po, ay pinagkakalooban niya tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan, hindi lamang sa pagkain, tubig, at mga damit, hindi lamang sa ating mga tirahan, mga trabaho. Ang ginagamit niya para tayo masupply lahat ng pangangailangan, yung sabi nga dito, God is good kasi natin sa palagi. Most especially His presence po. Sa mga nabanggit ko, bahay, lupa, pagkain, damit, more than those, His precious presence po, His holy presence in our lives. Yun ang nagbibigay sa atin ng labis na kaginhawaan. Sabi nga sa Old Testament, nung pinadadala po ng ating Panginoon I think it is Gideon or Joshua, I think it's Moses. Ang sabi niya, hindi ko alam kung sino sa tatlo. Ang sabi, kung hindi mo masasamahan ko, ayaw ko na. Gusto ko kasama kita. Ganun po si Lord sa ating buhay. Kaya panatag tayo eh. Kahit anumang bigatin, anumang pasanin, panatag ka kasi nandiyan si Lord eh. Amen po ba? Amen. He is just a prayer away. Why worry when you can pray? Diba? When you do not know what to do, pray. Naaabot mo ang Diyos kasi kapag ikaw ay nanalangin, we pray that
inform God. Alam naman ni Lord, Lord, bukas, nasa hospital ako, pag-check up ako, kay Dr. So alam na ni Lord yan. Huwag mo nang bagitin lahat-lahat. Alam na ni Lord. We pray not to inform God about our problems. Alam niya eh. Why do we pray? We pray to inform ourselves that God is good. We pray to tell ourselves na mayroong magagawa ang prayer. We don't pray to tell God, Lord, do this and do that. Alam naman niya eh. Before we pray, binigay na niya. Hindi mo lang alam, meron ng date doon sa hinihingi mo. So alam na niya, alam na rin niya yung solusyon. Alam na rin niya kung kailan niya ibibigay. So we don't pray to inform God about these problems. Alam niya yan. Sabi mo sa iyong katabi, alam niya yan. Kung alam niya, pumanatag ka. The God who created the heavens and the earth, the God who created the moon and the skies, the God who created the things you see and you do not see, katabi mo, nasa loob mo, kasama mo, karamay mo. May pa bang hihigit doon? So, inuulit ko po, why worry when you can pray? So, dito po, in Jeremiah 32:27, tatapos na po tayo. Sabi po sa Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too difficult for me? Ito yung paboritong sinasabi ni Sister Jess. Paboritong inaawit ni Sister Jess. Paano ba yun, Sister Jess? Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw, Panginoon, na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw, Panginoon, na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Salili na ako, ha? Amen. Praise the Lord. So, mayroon tayong Diyos na kayang gawin ng lahat. Posible ang mga bagay na napaka-imposible. Walang mahirap sa Diyos. Tinatanong tayo ng Diyos noon at ngayon, mayroon ba daw mahirap na gawin para sa Kanya? But the question is, in times of troubles, siya ba ang una natin tinatakbuhan? Kung walang mahirap sa Diyos, dapat nauuna siya, di ba? Bago yung mga iba't ibang pinupuntahan natin. Siya ba ang ating unang tinatakbuhan o siya ang ating last resort? Na kapag wala na tayong magagawa, ay doon na lamang natin siya pinupuntahan at hinihinga ng tulong. Sabi po rito, God is not our last hope because He is our only hope. Amen po ba? Amen. Siya lang naman ang pag-asa. Sino ba sa mga taong kilala mo, pinakamayamang tao sa mundo, kung kaibigan mo man siya, alam niya ba yung bukas? Alam niya ba yung mangyayari bukas kung buhay ka pa o hindi? Kaya nga ba nasasabi natin, God is our only hope. Kasi buhay ang Diyos at buhay ang pag-asa kapag may Diyos. Alam niya yung the whole picture. Alam niya yung bukas kasi nandun na siya. Inihintay ka na niya doon eh. Ikaw nandito pa lang sa present, nasa future na si Lord. Bakit hindi siya ang pagkatiwalaan mo, di ba? Hindi yung nahuhuli siya. If God is the priority in our life, we will never be lost hope.
we will never be last. Parati tayong nauuna sa Kanya. Amen to God. Before I call the worship leader, sino man po sa atin ngayon na, of course, meron tayong mga bigatin lahat tayo. Meron mga pasanin sa buhay. Gusto mo bang may gawin si Lord ngayon? Araw nito sa iyo. God wants to bless you today. Kano man kabigat yan. Iba-iba tayo, alam ko. Pero mayroong iba't ibang mga challenges sa buhay na hirap natin hawakan, hindi natin alam kung paano lulusutan. Kung minsan hindi natin alam yung solusyon. But God is the solution. Kung sino man po dito, can we close our eyes? Can we bow our heads? Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, only God can see us right now. Sino man po yung mayroong mabigat na dinadala sa buhay ngayong panahon ito? You just raise your right hand. And God can see you. I can't see you. Ako hindi kita nakikita. Bubos ng aking mga mata. Nobody can see you but God. At yun ang pinakamahalaga, nakikita ng Diyos ang iyong pangangailangan. And He wants to bless you. He wants to give you solution to your problem. Isurrender mo sa Kanya yan, kapatid. God is the only solution to that problem. Panginoon, sa mga nagtaas mo ng kamay, you know them, Lord. You know them because they are your children. Kilala mo ang mga taong ito, mga kapatid ko, at humihingi po sila ng tulong ngayong umaga nito. Lord, pagpalain mo po sila. Ikaw ang Diyos. You are the God of miracles. You are the God who knows everything that concerns your people. Lord, relieve your people. Lord, bigyan mo sila ng kapahingan na gusto nilang makamit sa buhay nila. Lord, payapain mo kanilang mga isip. Give them a rest, Panginoon. Kung ano man ang dinadala nila, Lord, you are the answer to every problem na dinadala ng aking mga kapatid ngayon. Meron man silang sakit, Lord, give them deliverance, Lord. Meron man silang mga mabibigat na mga dalahin na kayo lang nakakaalam, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray for deliverance. I pray for healing. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Bless your people, Lord. Bless your people. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan
today sa kabutihan ng Diyos. So how do we define yung goodness ni God? Naisip niyo ba yun? Kasi dun sa verse na Psalms 105, na-define yung goodness ni God in two ways. Ang sabi doon, He's good, for the Lord is good. That is God's first definition of goodness. Yung kanyang character. Sabi nga ni Pastor kanina, He's good. Kasi He's good. He's perfect. Di ba? Lahat ng mabuti, siya yung dinidefine. Lahat ng mabuti, si Lord lang yun. Lahat ng magagandang nangyayari kay Lord na galing. Lahat ng mabuti. Mapagpala siya, mapagpatawad siya, mapagmahal siya. Si God lang yun. Di ba? Yung second is, sa ibang version ng Bible ang sabi, His mercy endures forever. Sa ibang sabi, His love, His steadfast love. Yung pag-ibig niya na hindi natitinag. That is the second definition. Yung love niya towards sa atin. Kung paano niya tayo pinagpapala. Kung paano siya kumikilos sa buhay natin. So, ganun po na-define yung goodness ni God in two ways. Yung kanyang character at kung paano siya kabuti sa atin. Sabi ni Pastor kanina, yung mga gustong magtaas na kamay, matik lang po magtaas ng kamay. Pero a few days ago, naranasan ko yung goodness ni Lord. Pero tsaka ako nakukwento sa worship na. Tagihan. Charot. Anyway, so, ayun. Sabi din ni Pastor kanina, everything bad or yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin ay hindi nagmumula sa Kanya. Lahat ng magaganda nagmumula sa Kanya. Pero bakit nangyayari sa atin yung mga problema, kabigatan, minsan very minimal na problema, minsan feeling natin wala nang solusyon. Minsan nagkakaroon tayo ng mga problema sa kalusugan na hindi natin alam paano nasusolusyonan. Kasi wala sa atin ng solusyon. Well, hindi sa Kanya galing yun, pero He allows those things to happen. Di ba? Bakit? Para maramdaman natin kung gaano siya kabuti sa buhay natin. At paano natin mararanasan yun? Kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin ng tiwala. Hindi natin mararanasan yung kabutihan ng Lord kung nagre-rely lang tayo sa mabuti siya. Ikaw, anong gagawin mo? Hindi ba? Kailangan ibalik natin yun. At ibabalik natin yun sa paparaan ng pananampalataya, pagtitiwala. But how do we recognize God's goodness sa mga buhay natin? By being thankful. Pagpapasalamat. Kaakibat ng pagpapasalamat na yun is, ministry. Punta tayo sa church. Makita natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Di ba? Sa maraming paraan. Kung paano ka nagpapasalamat. Kung paano ka naging thankful. Kung sa paanong paraan mo gusto ibalik kay Lord kung ano man yung pagpapalang nararanasan. Di ba? So tayo po'y pumikit para sa ating panghuling panalangin. Nagpapasalamat po kami, O God, sa umagang ito na muli po ay binigyan mo po kami na reminder, O God. Nung kabutihan mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam po namin, O Panginoon, na ang bawat tao po sa bulwagang ito, Panginoon, ay may dinaranas, Panginoon. Maaaring seryoso, maaaring simple lang, O Lord. Pero lahat po kami ay may suliranin, Panginoon. At nagpapasalamat po kami dahil ginamit mo si Pastor Dan para i-remind kami, O God, na nandyan ka lang. Na bago pa man kami lumapit sa inyo, Panginoon, at manalangin, ay nandyan na agad ang solusyon, Panginoon. Na bago pa man namin maranasan itong mga problemang ito, Panginoon, ay nasolve mo na. Alam mo na po yung mga tao na ipadadala niyo, Panginoon, para kami tulungan, pakinggan, damayan sa aming mga suliranin, Panginoon. Para po sa aming mga kapatid na may problema sa kalusugan, Panginoon. Alam namin na itinalaga mo na po,
aming medisina, Panginoon, na gagamitin niyo, Panginoon, para po kami gumaling. Lord, alam namin, Panginoon, that everything good comes from you, Panginoon. At hindi lang po sa inarasyon namin ito mararanasan, Panginoon, kung hindi sa aming mga salilahi, Panginoon. Lord, sa magkabilang digmaan na nangyayari sa mundo namin, Panginoon, alam namin, Panginoon, na may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, Panginoon. And we know, O God, na gusto mong iparamdam sa amin na nandiyan ka lang at totoo ang inyong mga pangako, Panginoon. Kung ano man po ang nailathala sa Biblia ay siyang mangyayari dahil yun ang inyong mga salita. Panginoon, sa aming pong paghiwa-hiwalay sa araw na ito, sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay iyong gabayan, Panginoon, at naway sa bawat hindi magandang mangyayari na aming kakaharapin sa mga susunod na araw, Panginoon, naway ang kabutihan mo, Panginoon, ang laging siyang mangibabaw at hindi po kami mag-focus doon sa mga hindi magagandang bagay, Panginoon. Lord, Ikaw ang kumabay sa amin. Balutin mo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoon. Kami po inyong ingatan, pagpalain. Nang sa gayon, Panginoon, ay may paranas namin yung aming pagiging thankful, Panginoon. Yung gratefulness ng aming mga puso, God. Lord, all this we pray and we give you all the glory. In your mighty Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ba ay na-bless? Amen. Amen. Muli po, God is good. All the time. All the time. That is good. Asa ating buhay,